Sa episode na to, ang honeymoon na sana'y magsisilbing pahinga ay naging isang masalimuot na laro. Paano mo nga ba ipagpapatuloy ang pagpapanggap kung ang taong katabi mo sa kama, ang asawang dapat ay kasama mong magpapanggap, ay tila may ibang kausap sa telepono habang patuloy silang naglalaro ng PR stand sa harap ng kamera. Unti-unti namang nababasag ang pader na itinayo nila sa isa't isa. Ang ulan ng kandila at ang isang maling pagkilos ay sapat na para pagdudahan ng lahat ng kanilang paninindigan. Hanggang kailan nila itatago ang totoo at hanggang saan ang hangganan ng pagpapanggap kapag ang puso na mismo ang nagumpisang magrebelde. Simulan na natin. Tahimik sa loob ng sasakyan hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Santiago. Napalingon si Jessa. Andrea calling. Ang pangalan sa screen, walang pag-atubiling sinagot to ng CEO. Andrea, yes? Halata niyang bahagyang lambing sa boses nito. Sige. I'll see you in a bit. Same restaurant as last time? Okay, take care. Tumigas ang katawan niya, pinilit niyang tumingin sa labas ng bintana, ngunit bawat salitang naririnig niya ay parang tinutusok ang puso niya. Late dinner? Hindi pa ba sapat ang maghapong kasama mo siya sa opisina? Baka ikaw naman ang nasa headline bukas. Sayang ang pinaghirapan natin. It's business. Hindi kagaya niyo ni Alvin. Don't start another scene, Jessa. Pagod na ako na makipagtalo sa'yo. Walang sumunod na salita. Bumigat ang hangin sa loob ng kotse. Tahimik sila habang nasa biyahe. Pareho na walang gustong magsalita. Pagdating nila sa bahay, agad siyang bumaba at halos hindi na lumingon. Malakas na sinara niya ang pinto ng kotse. Diretso sa kwarto, pilit pinipigilan ng luha. Si Santiago naman ay nanatili sa garahe. Tahimik ito na nakaupo sa loob ng sasakyan. Ang mga kamay nakahawak sa manibela ngunit hindi umaandar. Pagkatapos pinaandar nito ang sasakyan at umalis. Papunta sa direksyong hindi alam ni Jessa. Nagpunta si Santiago sa sikat na bar. Tahimik at mahina lamang ang tugtog. Sakto sa ambience na gusto niya. Sa isang sulok, nakaupo na si Calix. May hawak na baso ng whiskey. Hindi ko akalain na tatawag ka. Buti kakatapos lang ng meeting ko sa malapit. May problema? Ani Calix. Wala lang, Calix. I just needed a drink. Umorder siya ng alak sabay tungga. Tahimik lang si Calix, pinagmamasdan ng kapatid. Biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, tumatawag si Andrea. Napailing si Calix. Sino yan? Huwag mo sabihin bago mo. Hindi mo naman siguro balak na sagutin yan. Hinagod ang sentido pero sinagot din. Andrea? Mula sa kabilang linya, malambing ang boses ng babae, puno ng sweetness na parang sinadya. Sir Santiago, you didn't show up at your restaurant. I've been waiting for an hour. Are you okay? Maybe I can come over para damayan ka. Don't, I'm busy. You sure you don't need company? You sounded tense. Anitong mapilit at may lambing. Andrea, enough. Lately, hindi ko gustong pagiging malapit mo sa akin. Kung gusto mo pang magtagal sa trabaho, dumistansya ka. Sir Santiago, gusto ko lang naman pong makatulong. I hire you dahil may kakalalang nagrekomenda sa'yo. Your job is to assist Jessa. Pagkababa niya ng tawag, natawa si Calix. Umiling, tahimik silang uminom. Sa loob ng isip niya, paulit-ulit ang imahe ni Jessa. Nababaliw na yata siya, napakuyom siya ng kamao. Hindi ko alam kung galit ako kay Jessa o sa sarili ko. Ano bang nararamdaman mo sa assistant mo? Alam mo bro, ganyan din ako dati kay Mira. Grabe ang pagsisisi ko bro. Mabuting babae si Mira, itong kaibigan niya Reyna ng kasinungalingan. Mas madali ang magpatawad kaysa magsisi sa huli. Ewan ko, ang matindi pa buntis siya at hindi sigurado kung ako ama. Bro, may DNA test naman kung nagdududa ka. Ganun na nga, ipapa-DNA test kung bata. Lumalim na ang gabi, halos wala ng tao sa paligid. Tanging mahinang jazz at kaluskos na mga bote ang maririnig. Nakasandal siya sa upuan, hawak ang baso ng whiskey. Hindi niya na mabilang kung nakakailang baso na siya. Hindi niya rin alam kung ano ang emosyon ng nangingibabaw.
Galit, sakit o kawalan ng direksyon. Ang sigurado lang niya, hindi niya na kaya magtiwala kay Jessa. Sa lahat ng sinabi niya, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Nailapag niya ang baso, pinikit sandali ang mga mata. Bro, mabait si Jessa pero hindi ko siya personal na kilala. Kaibigan siya ng asawa ko kaso nasa Italy ngayon si Mira. Pagdating niya magpapatulong tayong magka-ice kayo ni Jessa. Mauna na ako at may maaga akong flight bukas. Tumangon lamang siya. Pagkaraan ng ilang minuto, may kamay na humawak sa balikat niya. Andrea, ani ang medyo nahihilo na. Sir Santiago, baka kailangan mo ko. Umupo ito sa tabi niya. Hindi na nagpaalam. Kinuha nitong baso at nilagyan ng alak sa kamarahang tinulak sa kanya. Just relax, sir. Hindi siya nagsalita. Nasa isip pa rin niya si Jessa. Lumapit to ng bahagya. Sa pagitan nilang dalawa, manipis na lang ang hangin na makakadaan. Naramdaman ni Santiago ang lambot ng kamay nito na dumampi sa braso niya. Ngunit sa halip na maramdaman ang init, lalong bumigat ang loob niya. Don't touch me. Hindi kita pinapayagan. Dumikit ng tuluyan si Andrea. Tumingin siya sa babae pero mukha ni Jess ang pumapasok sa isip niya. Mabilis niyang inalis ang kamay ng babae. Tahimik ang bahay, tanging mahinang ulan sa labas ang maririnig. Nakaupo si Jessa sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone at paulit-ulit na tinitignan ng screen pero walang tawag. Walang chat mula kay Santiago. Nakailang refresh na siya sa chat box pero wala pa rin. Hindi siya mapakali. Bawat minuto, mas lumalalim ang kaba sa dibdib niya. Nasaan ka na ba, Santiago? Bulong niya. Hindi niya man gustong isipin. Alam niya magkasama si Andrea at Santiago ngayon. Tumayo siya, naglakad-lakad sa loob ng kwarto at sa huli, hindi na nakatiis. Kinuha niyang muli ang cellphone, pinindot. Denial, 1, 2, 3 ring at may sumagot. Hello? Boses ni Andrea. Nanigas si Jessa. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Andrea? Oh, Jessa, bakit? Nasa banyo si Santiago. Santiago? Walang sir? Sabihin ko na lang na tumawag ka. Busy kami. Alam mo na. Halos malaglag ang cellphone sa kamay niya. Nanginginig ang labi niya. Pinipigilan ng luha. Nasaan siya? Nasaan kayo? Ani ang buong katawan ang nangangatala. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ngayong gabi. Bye! Binaba na ni Andrea ang tawag. Tumitig siya sa walang buhay na screen. Nanlalamig ang kanyang mga daliri. Unti-unti siyang naupo sa sahig, niyakap ang sarili at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nagpunta si Santiago sa banyo upang maghilamos. Kinapa niya ang cellphone, wala sa bulsa. Binalikan niya ang table. Nakaupo si Andrea na naghihintay sa kanya. Agad niyang dinampot ang cellphone at nilagay sa bulsa. Andrea, si Jessa ang i-assist mo. Huwag kang lalapit sa akin. I'm married. Ani ang pinakitang wedding ring. Nauunawaan ko, sir. Ihatid na po kita at baka hindi niyo kaya mag-drive. No thanks. Umuwi ka na. Ani ang tumalikod na. Nilingon niyang paligid. Magulong isip niya. Lumabas siya ng bar. Mabilis ang hakbang at muntik na siyang madapa. Umuulan pa din sa labas. Pagpasok niya sa kotse, nagdesisyon siya na hindi siya uuwi. Hindi niya kayang makita si Jessa. Baka mag-away lang sila. Pinaandar niya ito patungo sa condo unit niya. Ang dating tinutuluyan bago pa sila magsama ni Jessa. Pagdating doon, diretso sa loob. Ibinagsak ang coat sa sofa at tumitig sa kawalan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya na talaga na mag-isa siya dahil wala si Jessa sa tabi niya. Sa mesa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Agad niyang tinignan at baka si Jessa, ngunit isang bagong message mula kay Andrea. Hope you got home safe, Sir Santiago. I'm here if you need someone to talk to. Good night. Hindi niya pinansin ang message. Kinabukasan, magkasalubong sila Jess at Santiago sa hallway. Walang bati, walang ngiti, tanging sulyap na may bigat. Nagpunta na muna si Jessa sa banyo. Pilit inaayos ang sarili. Ilang linggo na lang at matatapos na ang kalbaryo niya. Hindi siya dapat magpa-apekto sa kung ano man ang relasyon ni Santiago at Andrea. Pagpasok niya sa opisina, naroon na si Santiago. Nakaupo sa mesa tila may hinihintay.
Nakatitig ito sa kanya nang walang emosyon saka biglang tumayo. Sa kamay nito may hawak na bouquet ng bulaklak at isang paper bag na may kape at paborito niyang tinapay. Good morning, Mrs. Aquino. Nilapag ang bulaklak at hot chocolate sa mesa niya. Hot choco at cheese roll. Baka hindi ka pa kumakain. Natigilan siya. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis. Matapos ang lahat na nangyari kagabi, ngayon nagbibigay ito ng bulaklak. Ano na naman ang pakay nito? As if mawawalang kataksilan nito sa isang bugkos ng bulaklak na gusto niyang itapon sa basurahan. Ano to? Apology? O pang PR? Angil niya. Pang PR, of course. Kailangan nating magmukhang sweet sa publiko, hindi ba? Anitong inagawa yung cellphone niya. I-post mo to sa account mo. Anitong kinuhanan siya ng picture, lalo umasim ang mukha niya, parang may sumabog na inis sa loob niya. Sabi ko smile o gusto mong halikan pa kita. Biglang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Ako na magpo-post. Small things from my hobby makes me happy. Anito sa caption, umikot ang mata niya. Santiago, hindi lahat ng bagay kailangan ng caption. Kailangan, Jessa, para maniwala silang okay tayo. Huwag mo sanang sirain ang plano. Isa pang picture, ako naman ang magpo-post. Kinuha nitong cellphone at nagbukas ng camera. Naka-zoom sa mukha niya. Wala siyang magawa kundi ngumiti, pilit at mapait habang nag-click ang camera. With my favorite person. #morning with my wife. Bigla siyang napaisip na tunay na hindi dapat maniwala sa nakikitang larawan sa social media. Bumalik si Santiago sa harap niya. May hawak na envelope. Tahimik siya. Nakayukot na bala sa mga papeles. Sinusubukang iwasan ng tingin nito. Nilapag nitong envelope sa mesa. May gusto kong ipakita sa'yo. Tinaas niyang tingin. Halatang nag-aalinlangan. Binuksan niyang brochure ng isang luxury beach resort sa kabilang bayan. Ano to? Honeymoon package, 3 days, 2 nights, fully booked and paid. Sa malapit lang yan para hindi ka mapagod sa biyahe. Santiago, seryoso ka ba? Honeymoon? Sa sitwasyon natin ngayon? Ani ang naiinis. Exactly. Pagod ka, buntis, stress ka sa trabaho. Kailangan mo magpahinga. Kailangan natin na magpahinga. Huwag mong isipin na gusto kitang kasama. Pagdating doon, edi walang pansinan. Besides, magandang PR din. Magmumukha tayong happy couple. Napailing siya, hindi malaman kung maiinis o matatawa. So, PR stunt na naman ito? Parang ganun na nga at the same time makakapagpahinga tayo. Napatitig siya dito. May kakaibang lambing sa tono ni Santiago. Yung bihirang-bihira niyang marinig, ngunit ayaw niya magpa-apekto. At kung tumanggi ako, hindi ka tatanggi. May kasama ng medical clearance yan. I told your OB, it's doctor approved. Mas mainam nga daw na makapagpahinga ka. Napabuntong hininga siya, napahawak sa sentido. Nagtago mga mata nila. Okay, 3 days pero pagkatapos nun, wala nang acting. Napapagod na ako sa laro mo. Ngumiti si Santiago. Deal. Tahimik sa loob ng kotse habang binabaybay nila ni Santiago ang daan patungong resort. Sa labas, puro tanawin ng bundok at dagat. Nakatingin sa labas ng bintana si Jessa. Hawak ang cellphone. Abala si Santiago sa manibela. Paminsan-minsan sumusulyap sa kanya. Ilang oras pa lang tayong magkasama. Mukha nang gusto mo nang umuwi. Hindi ako sanay sa road trip. Tapos ang daming trabahong naiwan sa opisina. Kaya nga tayo pansamantalang lumayo para makapag-relax. Tigilan mo pag-iisip sa trabaho. Gusto ko na makapagpahinga ka. Ramdam niyang kakaibang tibok ng dibdib niya, kaya dali-dali siyang umiwas at nagkunwaring tinitingnan ng cellphone. Kanina pa yan, baka si Alvin na naman yung kausap mo. Umiikot ang mata niya. Pwede ba? Tigilan mo ako, huwag mo sa akin binintang ang gagawin mo. Natahimik si Santiago, mukhang umiiwas sa issue. Nakarating sila sa resort, pagbaba nila sa sasakyan, sinalubong sila ng malamig na hangin at tanawin ng dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Tahimik at maaliwalas ang paligid. May ilang staff na nakapila. Nakasuot ng puting polo at straw hat. Hawak ang tray ng malamig na buko juice. Welcome po Mr. and Mrs. Aquino! Salamat, maluwag ng ngiti ni Santiago. Sabay hawak sa bewang niya na makitang may kamera.
Habang naglalakad sila papasok sa villa, kinuha niyang cellphone at napangiti nang tumawag si Alvin sa video call. Hey Alvin, nandito na kami. Look ang ganda ng lugar. Anyang hindi pinansin ng matalim na tingin ni Santiago. Pinakita niya sa kamerang tanawin, ang dagat, ang mga cottage at ang infinity pool. Oo nga, ang ganda ng tanawin. Magpahinga ka dyan ha at mag-enjoy. Bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Santiago. Kinuha nito't sinagot habang nakatingin sa kanyang abala sa video call. Pagkasagot, nagbagong tono ng boses nito. Malakas at malambing. Hi babe! Yeah, I just arrived. Na-miss mo ba ako kagad? Napatingin siya, hindi maitagong iritasyon sa buka. Sumulyap kay Jessa sa Santiago, may mapanuksong ngiti. Yes babe, I call you later, promise. Naglakad palayo si Santiago habang may kausap sa cellphone. Hello, Santi. Bakit mo ko tinatawag na babe? Kinikilabutan ako bro. Pinarinig ko lang kay Jessa para maasar siya. Ano ba naman kausap yun si Alvin? Pakikalkal nga ng baho ng gagong yun na makaganti ako. Bro, nangangamoy selos ha? Hindi no, gusto ko lang makapanakit. Saan? You're hurting bro. Ay, kaya ako never nagpapakaseryoso sa babae. Kayong dalawa na lang ni Calix, biglang mga naging hopeless romantic. That won't happen to me. Huwag kang magsalita ng tapos kapag nakita mong katapat mo. Ewan ko lang sa'yo. So, parang inaamin mong in love ka nga kay Jessa. Hindi nga, ang kulit mo. Nangangamusta lang ako. Enjoy your honeymoon. Ganyang naibaba ang telepono nang tumikim sa likod niya si Jessa at may dalawang staff sa likod nito na may dala ng gamit nila. Sure, magpapaalam lang po kami na ipifeature po kayo sa page namin bilang sweetest couple na naging bisita namin dito sa resort. Kukuha po kami ng videos at photos kung papayag po kayo ni ma'am, anang staff. Sure, no problem. Maraming salamat po. Ihahatid na po namin kayo sa villa. Pagbukas nila ng pinto ng villa, sinalubong sila ng malamig na simoy ng aircon at bango ng bagong linen. Ang loob ay napaka-elegante, may glass wall na tanaw ang dagat, puting kortina na bahagyang sumasayaw sa hangin at mga bulaklak sa mesa na may note. Welcome, Mr. and Mrs. Aquino. Ang ganda, parang pang-magazine, bulalas niya't pansamantalang nakalimutan ang inis sa kasama. Maganda ka pa rin kisa dito. Nitong inakbayan siya tinalikan sa noo sabay sa pagkuha ng video ng staff. Maiwan na po namin kayo. Enjoy your stay po. Paalam ng staff na kinuhanan pa sila ng isang picture bago umalis. Naglakad siya palibot ng villa para makawala sa hawak ng buwisit na asawa. Sinulyapan ang bawat sulok, ang minibar, ang jacuzzi, ang balcony na may hammock. Pero nang buksan niya ang pinto ng kwarto natigilan siya. Isang malapad na kama lang ang nandoon. May mga rose petals pa sa ibabaw at towel swan sa gitna. Santiago, bakit isa lang ang kama? Package yan. Honeymoon suite daw, sabi ng manager. Malamang, iisang kama. Saan ka nakakita ng mag-asawang hindi magkatabi sa kama? Umirap siya, nagkrus ang braso. Hindi mo man lang pinabago? Ba, kumalat pa na may problemang Mr. and Mrs. Aquino kapag nag-request na hiwalay ng kama. Naglakad siya palapit, sumimangot. Kahit couch, wala din. Hindi ako komportabling matulog sa tabi mo. Malaki ang kama. Hati tayo. Si Jessa lumapit sa bintana at tumingin sa dagat. Samantalang si Santiago na upo sa kama, nakatingin lang sa kanya. Relax, I'll stay on my side of the bed. Lumingon siya talatang kinakabahan. Dapat lang. Sa pagdilim ng paligid, unti-unting kumistap ang mga ilaw sa veranda. Pinailawan ni Santiago ang bawat kandilang nakasindi sa mesa. Romantiko at tila hindi para sa dalawang pusong magulo. May halong samyo ng dagat at bango ng vanilla candle sa hangin. Nakangiti si Santiago at hawak ang wine glass. Part of the honeymoon package daw ito. Sayang naman kung hindi natin i-enjoy, hindi ba? Tumaas ang kilay niya. Honeymoon package o panibagong PR stand. Kain na lang tayo, paborito mo lahat ang pinaluto ko. Tahimik silang kumain. Sa pagitan ng pagkain at tunog ng alon, unti-unti ring lumambot ang usapan.
Ilang beses silang sabay na sumandok ng pagkain at ilang beses din nagtagpo ang kanilang mga mata. May sandaling humampas ang hangin, pinatay ang isang kandila. Pareho silang napatingin dito. Nagtagpo ang mga mata nila habang magkatapat pa rin sila sa veranda. Unti-unting bumigat ang langit. May mahinang kaluskos ng hangin kasunod ng unang patak ng ulan sa bubong ng villa. Napatingala siya. Ay, Santiago, uulan na! At sa isang iglap, bubagsak ang malakas na ulan. Pareho silang tumakbo papasok, tumatawa habang binabasahan ng ulan ng kanilang buhok at damit. Pagpasok nila, basang-basa ang kanilang mga damit. Humagikik siya habang pinupunasan ng muka. At si Santiago naman natigilan, nakatingin lang sa kanya. Ang tawa nito ay unti-unting nawala. Sa sandaling yon, tila bumagal ang lahat. Ang tunog ng ulan, ang ilaw ng mga kandilang bahagyang natira, at ang pagitan nilang dalawa. Jessa, namiss ko ng tawa mo ng ganyan. Napalunok siya, nagkatinginan sila. Unti-unting lumapit si Santiago, inabot ang kamay niya at sa isang iglap na payakap ito. Mainit ang katawan nito na nakadikit sa kanya, kahit na malamig ang paligid. Nang unti-unti nang lalapit ang labi ni Santiago sa kanya, umiwas siya. Santiago, punta lang ako sa banyo at sana wag mong kalimutan ang pangako mong distansya. Dahan-dahan siyang bumitaw at naglakad palayo. Tinakpan ng dibdib na kumakabog ng mabilis. Maulan pa rin sa labas. Ang mahinang patak ng ulan sa bubong ay parang musika ng mga damdaming hindi masabi. Madilim ang silid, tanging liwanag lang ng lamp sa gilid ng kamang sumisinag sa kanilang mga muka. Magkatalikod sina Jess at Santiago, parehong gising pero nagpapanggap na tulog. Tahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Parang may mga salitang gustong tumakas pero walang lakas na lumabas. Isang unan ang nahulog mula sa kama, dahilan para mapadilat si Jessa. Napailing siya at dahan-dahang yumuko upang pulutin ito. Pero nang sabay silang gumalaw ni Santiago, nagkasalubong ang kamay nila. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Malapit halos, magdikit ang mga mukha. Ang pangapatak ng ulan sa labas ay mas lalong nagpalalim ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ka makatulog? Malamig lang siguro, aniya. Bahagyang ngumiti si Santiago. Tumagilid ito paharap sa kanya at hindi sinasadyang magkalapit ang kanilang katawan. Parehong napasingap, hindi dahil sa lamig, kundi sa init na unti-unting bumabalot sa kanilang katawan. Kung giniginaw ka, pwede mo kong gawing kumot, walang mali siya. Santiago, walang mali siya? Ikaw? Aniyang napatawa. Oo, Jessa. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin bago siya umiwas, muling tumalikod at pumikit ng mahigpit. Matulog ka na lang, Santiago. Napabuntong hininga ito. Tinitigan niya ang likod ni Jessa at marahang nilapit ang kamay. Halos sabutin pero hindi itinuloy. Hanggang sa muling umalingaw-ngaw ang tunog ng ulan at natabunan ang lahat ng salitang hindi nasabi. Kitang-kita natin ang laro ng pagpapanggap, yung tipong akala mo kampati ka na pero sa isang iglap babalik ang duda. Sabi nga nila, ang selos hindi lang para sa mga taong mahal ang isa't isa. Minsan, ito ang nagsisilbing salamin para makita natin ang emosyong pilit nating itinatanggi. Dahil sa totoo lang, kung wala silang nararamdaman para sa isa't isa, bakit nga ba sila nasasaktan sa bawat tawag o bawat kilos ng kanilang kapareha? Ang aral ngayong araw ay huwag nating hayaan ang ating pride ang magiging hadlang sa pag-unawa sa katotohanan. Minsan, sa sobrang focus natin na protektahan ng ating sarili para hindi masaktan, nakakaligtaan nating makita na bakang tao na sa harap natin ay siya ring nasasaktan at naghihintay ng pagkakataon para maging totoo. Sa pagitan ng ulan at ng pananahimik, marami tayong hindi nasasabi na sana'y nabibigyan ng pagkakataon bago pa maging huli ang lahat. Kayo mga ka-summer, naniniwala ba kayo na may pag-asa pang dalawang ito o tuluyan na silang lalamunin ng kanilang sariling mga kasinungalingan? I-share ninyo ang inyong mga thoughts sa comment section. Babasahin ko yan. Maraming salamat po.